Magandang araw mga kabayan. Ngayon, tayo'y tutuklasin ng mainit na salubin hingil sa isang prominenteng personalidad sa ating politika. Nakikita natin ang mabigat na salita at damdamin ng mga tao ukol kay Romualdez. Ang pagtawag sa kanya na isang malaking politikal na oportunista ay nagpapakita ng malasakit at galit ng ilan sa kanyang mga hakbang sa politika. Ang ideya na maging next president ay nagdadala ng magkakaibang reaksyon sa ating bansa. Sa ating demokrasya, ang bawat pamayanan ay may karapatan na magpahayag ng kanilang opinyon at ang ganitong saloobin ay bahagi ng malayang pagsusuri at talakayan. Patuloy nating subaybayan ang mga hakbang ni Romualdez at ang reaksyon ng publiko at maging bahagi ng prosesong ito upang makabuo tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa inyong suporta at kung bago ka pa naman sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang talakayan nga natin na ito ay uminit nga sa social media. Merong mga ilan ang nagpahayag ng kanilang saloobin. Isa na rito si Florencia Rosiana na sinabi niya, ngayon pa lang acting and feeling president na si Romualdez. Sir, hindi pa final na zero na talaga ang CF/IF ni VP kasi dadaan pa yan sa Senate kasi become A. So kung magtatrabaho si Ren, Bongo, Bato, Padilla, Tolentino, Marcos, Revilla, etc., pwede pa mabigyan ng CF/IF. Thanks. Sabi naman ni Lemar Jacinto, Romualdez is a living out what VP Sara once said. Sa imong ambisyon, don't be tambaloslos. Epal na speaker ng House of Reps, whereas tahimik si Junior to all of this shenanigans that his cousin is doing. Talagang ginamit lang nila si VP Sara to win the election. Magandang araw mga kaibigan. Ito, maraming mga political observers sa ating bansa na nakakapansin na itong si Speaker Martin Romualdez ay isang opportunist, political opportunist sakay sa panahon. Okay, so dito sa aking nabasa sa Rappler News, title niya is Romualdez rebrands as West Philippine Sea advocate. Rebranding. Ibig sabihin, dati, according to this article sa Rappler, tahimik si Speaker Romualdez tungkol sa West Philippine Sea issue. Biglang nag-ingay. So, yung kanyang pag-iingay, sa West Philippine Sea, na i-timing yung initiative ng House of Representatives na siyang speaker, natanggalan si VP Sara, DepEd Secretary, ng Confidential and Intelligence Fund. So later on, ito na, bigla siyang bumisita sa Pag-asa Island. Si Speaker Romualdez po ang pinakamataas na opisyal ng PBBM admin na unang nagbisita sa Pag-asa Island. More than 1 year na ang PBBM admin. Ang presidente mismo, hindi pa siya pumunta doon. Ang vice president, ang senate president. Siya ngayon as speaker of the house, pumunta. So, mga political observers, according to this article na nabasa ko sa Rappler, interconnected, magkadugtong yung move na tanggalan ng Confed Intelligence Fund si VP Sara, mamaya sinabayan ng pagbisita sa Pag-asa Island. Okay? Connected ito
Kasi nakikita na ng mga political observers na mayroong planong magkandidato sa 2028 itong si Speaker Martin Romualdez. Okay. Isa sa mga political analyst na in-interview ng Rappler, itong si Ronald Llamas. Siya po ang presidential advisor for political affairs noong panahon ng Noynoy Aquino administration. Okay. So, ito po yung sa statement ni Ronald Llamas. Basahin ko Ronald Llamas, former presidential advisor for political affairs during the Benigno Aquino III administration, believes that Romualdez saw a positive angle to strongly justify the removal of secret funds from BP Duterte and simply grab that opportunity. May positive angle na nakita ni Speaker Romualdez. Kasi nakikita, ito, dagdagan ko na analysis ko, yung confidential intelligence funds na natanggap ni BP Sara from Office of the President, yung 125 million, ginamit ni BP Sara sa pag-establish ng OBP satellite offices all over the country. So, yun, mga satellite offices, nagiging social action centers na napupuntahan ng mga taong nangangailangan at humihingi ng tulong. So, ayaw ni Romualdez na makakuha ng suporta si BP Sara sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya kailangan niyang tanggalan si BP Sara ng Confidential Intelligence Fund para hindi siya makatulong sa mga nangangailangan, yung parang malasakit center ni Senator Go. So, naghanap siya ng paraan para ma-justify niya na tanggalin na ang Confed Intelligence Fund ni BP Sara. At ito na nga, I agree with Mr. Ronald Llamas na the Speaker saw a positive angle to justify. So, nagbisita siya ngayon. Biglaan. Ako nga, nabigla ako nung nabasa ko sa balita na, nandun siya, kasama niya si General Browner, ang AFP Chief Staff, sumasaludo doon. Tapos ang saludo pa niya, nakaganyan, very, very lousy nga saludo. Huwag ka na lang sumaludo, Mr. Speaker, kung very lousy yung saludo mo. Okay, so, anong ginagawa ng Speaker of the House? Hindi man niya trabaho yun. Trabaho yon ng Executive Department, si Presidente, or ang pagbisita doon, trabaho ng DND, or pwede, Department of Foreign Affairs. Sila ang mga ahensya na may mandate sa pagbisita doon kasi sovereignty, agawan sa teritoryo ang nakataya. Bakit biglang bumisita ang Speaker of the House? Noon pa lang, nagduda na ako. There must be something. At itong nabasa kong article na confirm yung aking duda na there is a political motive behind. So, ito na ngayon. Nag-announce na po ang Congress. Kahapon may balita, I think CNN Philippines, nagsalita na si Congresswoman
Stella Kimbo, ang Vice Chairman ng Appropriations Committee sa House of Representatives, kinonfirm niya na zero confidential intelligence fund ang Office of the Vice President at ang DepEd. Wala na talaga. At saan na-realign yung pondo? Yun, ni-realign nila sa mga ahensya na may kinalaman sa West Philippine Sea, kagaya ng Philippine Coast Guard, ng National Security Council, ng National Intelligence Coordinating Agency. Pero na po ang nangyari. So, wala na po talagang zero na ang ating Vice President. So, ano ngayon? Ito, sa ni-research ng Rappler, nakita nila na talagang oportunista o ipokrito itong si Speaker Romualdez kasi noon yung track record niya as legislator bago siya naging speaker, yung mga term niya nga congressman, wala siyang track record na dinedepensa niya o statement niya o mga batas na naipasa niya na he is staunch advocate in defending West Philippine Sea. Yun ang na-research ng Rappler. He's not an advocate at all. Even itong first few months o 1 year na pag-upo na ng kanyang pinsan ng PBBM, wala rin. Tahimik siya. May tatlong major incident na nagkagirian. Tumaas ang tension sa West Philippine Sea. Yung point ng military grade laser ng Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard. Giganon nila, nakakabulag yun temporarily. Yun ang una. Pangalawa, yung water cannon incident. Talagang yung resupply mission natin sa Ayungin Shoal, talagang binobomba ng water cannon. Number 3, itong paglagay ng floating barrier sa Baho de Masinloc. According to Rappler and to my observation, wala akong nabasa o narinig na strongly worded statement ni Speaker Romualdez condemning yung mga ginagawa ng Chinese Coast Guard. Malaking kaibahan niya kay Senator Mig Zubiri. Nababantayan ko yan. Every time na may tension sa West Philippine Sea, nagsasalita ng mabigat itong si Senator Zubiri. Tinatawag niya, China has become very aggressive. Hindi pwede yan. Talagang maanghang yung mga salita ni Senator Mig Zubiri pagdating sa sigalot sa West Philippine Sea. Yun ang tunay na advocate. Senator Zubiri. Talagang to a point na nagka-ano pa siya sa Chinese ambassador sa Pilipinas. May hidwaan sila dahil sa pambubuli ng China sa atin. Itong si Zubiri, wala. Tahimik. Wala akong maalala. Kaya agree ako dito sa article ng Rappler na Speaker Romualdez never na naging advocate siya ng West Philippine Sea, yung territorial integrity natin. Nga ito na lang September siya nag-ingay. Kasi, yun na nga, according to Mr. Ronald Llamas, he grabbed the opportunity. Kasi ito na ang magandang justification na i-realign niya ang Confidential Intelligence Fund. Tanggalin niya yung Confid Intel Funds ni VP Sara para hindi niya magamit sa
2028 election preparation at realign niya ngayon sa pagdevelop ng Pag-asa Island. Narinig ko kay Congresswoman, basta sa balita, I think 4 billion pesos for this year ang naka-earmark na sa pagdevelop ng runway or airport at saka seaport sa Pag-asa Island. Okay naman yon. Happy ako doon. Kasi it's been overdue. Dapat i-develop natin talaga yung mga facilities natin sa Pag-asa Island. Kaya lang, hindi naman yung ganyan na sinasakyan lang sa politika. Dahil lang sa ambisyon na magkandidato by 2028 at ang makakalaban niya si Vice President Zara, kaya tinanggalan niya ng CIF at inilagay sa West Philippine Sea pa siya si Speaker Romualdez ang lumalabas na bida. Di ba ganon? So, ano itong ating speaker? Hindi lang opportunista, maro. Ito ngayon, lumabas. Okay? Ang baho. Akala mo nagmamalinis. Yun pala, mas malaki ang kanyang secret funds. Ano yun? Yung pasabog ni Miss Sas Ruganto Sasot, 1.6 billion extraordinary expenses. Mas malala pa, mas madaling i-clear kumpara sa confidential funds. Kasi certification lang ang kailangan, clear na. Mas madaling nakawin, mas madaling gastusin yung 1.6 billion na extraordinary expenses ni Speaker Romualdez kumpara yung confidential funds na ayaw nilang ibigay kay VP Sara. Anyway, tayo naman mga voters, okay? Mag-ingay tayo. Maniid at judgment time will come on 2028. Sige. Bahala si Speaker Romualdez, but ang taong bayan, hindi po bobo ang taong bayan ngayon. Lalo na with this social media, ang daling makapag-exchange ng information. Yung mga comments na nababasa ko, dumarami na ang nagagalit kay Speaker Romualdez, dumarami ang naaawa kay VP Sara kasi lumalabas ngayon ang pinipersecute, ang kinakawawa si VP Sara. Ano yung Filipino culture ba yun na kung sino ang inaapi, nandoon yung simpatya. Sige, apihin nyo pa ang aming VP Sara. Ilalampaso kayo by 2028. Sa ating pagtatapos, ang mainit na debate ukol kay Romualdez at ang kanyang ambisyon na maging susunod na Pangulo ay bahagi ng demokrasya natin. Ang malayang pagsasalita at mga saloobin ng mga mamayan ay mahalaga sa pagpapaputi ng ating bansa. Huwag nating kalimutang maging responsable na mamayan, maging mapanuri at maging bahagi ng proseso ng pagpapasya. Sa huli, ang pagkamit ng isang mas maunlad at makatarungan na lipunan ay nasa ating mga kamay. Magsama-sama tayo para sa kabutihan ng bayan. Maraming salamat sa inyong pag-alala at patuloy tayong maging bahagi ng pagsusulong ng magandang pagbabago sa ating bansa.